Kabanata 741. Habang sila ay nag-uusap, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa ospital. Nanguna sa grupo si Andres Song, nakasandal sa isang tungkod na may ulo ng dragon. Sa likuran niya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang anak na si Bador Song. Sa mga bisig ni Bador ay isang maliit na batang lalaki sa paligid ng 5 taong gulang na ang mukha ay napakaputla. Dr. Han, tingnan mo ang apo ko. Nag-aalalang udyok ni Andres. Ang mga mata ng pamilyang ito ay puno ng pag-asa. Si Hector, nang makita ang engranding display na ito, ay medyo kinakabahan. Gayunpaman, inaliw niya ang sarili, iniisip kung hindi niya mapagaling ang bata, sasabihin niyang huli na ang pagdating ng pamilya. Ang grupo ay patungo sa isang silid ng pasyente nang sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Lito. Nang magkasalubong, natigilan ang magkabilang panig. Naroon si Lito upang bisitahin si Nana at dinalhan siya ng mga gamot na pampalakas. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang matanda. Sinulyapan niya ang bata sa mga bisig ni Bador, pagkatapos ay muling tumingin kay Hector. Isang pahiwatig ng panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Umiling siya. Ang eksenang ito ay nagpadilim kaagad sa mukha ni Hector, "How dare you come to the hospital again?" Hinarap niya si Director Chen, na nagsasabing, ang taong ito ay gumagamot ng mga pasyente nang walang pahintulot kahapon. Kung hindi ako nakialam, maaaring nagkaroon ng malubhang aksidente. Kumunat ang noo ni Director Chen, may ganon. Paano magiging lugar ng kalokohan ang ospital? Anak, umalis ka na, o tatawag ako ng security. Sumulyap si Andres Song kay Lito at umiling, napagtanto na ang binata ay nagdulot ng kaguluhan sa ospital noon. Tila ang pagkamuhi kay Dr. Han ang dahilan ng mga paninira sa kanya. Hindi napigilan ni Bador ang kanyang sarili, umungal si Bador kay Lito, "Anak, umalis ka kaagad, huwag mong ipagpaliban ang paggamot ng aking anak, kung hindi, hindi ako magiging magalang." Sinulyapan ni Lito ang bata sa mga bisig ni Bador at umiling, "Dinadala mo ang iyong anak sa isang maagang libingan. Ikaw." Isang mainitin ang ulo ni Bador ay agad na sumibol, "Anak, maniwala ka man o hindi, kaya kitang patumbahin." Pagkasabi nito, iginulong niya ang kanyang manggas, handang lumaban. "Tama na, huwag kang papatol sa level niya, tara na." Pinigilan ni Andres si Bador. Naranasan na niya ang lakas ni Lito. Walang pagkakataon ang kanyang mga bodyguard laban sa kanya. Pumunta si Lito sa sick room ni Nana. Nagkataong naroon si Bing, at nang makita niya si Lito, magiliw siyang tumango sa kanya. Kumuha si Lito ng danpil, "Nana, may dalang matamis si kuya para sa iyo. Kapag nakiin mo na ito, maaari ka nang ma-discharge." Talaga. Medyo natuwa si Nana. Inilagay niya ito sa kanyang kamay at sumangot, nakangiti, napakabango. Pagkasabi nito, nilunok niya ang gamot at sinampal ang kanyang mga labi, mukhang simple at walang muwang. Ang pagkilos na ito ay nagpatawa kina Lito at Bing. Noon lang, biglang tumunog ang telepono ni Bing. Nang makita ang caller ID, bahagyang nagbago ang mukha niya. "Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito." Nagkunwaring kalmado si Bing habang kinukuha ang telepono at lumabas ng silid ng ospital, patungo sa hagdanan. "Young Master Xiao." Ang boses ni Bing ay may tiyak na antas ng lalim. Isang malamig na boses ang lumabas sa telepono, "Toby Xiao, Bing, kamusta ang misyon? Natupad na ba ito?" Napahigpit ang labi ni Bing, "Hindi." Tila may nalalaman si Toby, biglang ngumisi, "Bing, ikaw ang pinakamahusay na assassin sa ilalim ko, huwag kang magtago ng anuman sa akin. Tandaan mo ang buhay ng kapatid mo ay umaasa pa rin sa aking pamilya Xiao." Tumigil sandali si Bing, pagkatapos ay nagsabi, "Young Master Xiao, gumaling na ang kapatid ko sa kanyang sakit, kaya gusto kong huminto at mamuhay na mapayapang kasama niya. I've spent so much time training you, and now you want to quit. In your dreams." Malamig na tumawa si Toby Xiao, "Ang mga patay lang ang maaaring huminto." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Bing, at ang telepono ay nawala sa kanyang kamay papunta sa sahig. Nag-walkout si Lito sa oras na ito. Nang makita siyang namumutla, nagtanong siya, ano ang mali? Umiling si Bing, sumagot, "Wala." Pagkasabi nito, bumalik siya sa kwarto ng ospital na nakayuko. Saglit na nag-isip si Lito, isang malamig na ngiti ang nag-angat sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi nagtagal, natapos ni Bing ang mga pamamaraan ng paglabas para kay Nana. Sinabi niya kay Lito, "Talagang pinahahalagahan ko ang iyong tulong, ngunit mas mabuting layuan mo ako. Ito ay para sa iyong ikabubuti." Tumawa si Lito, dahil kay Toby Xiao. Ganyan ba talaga siya nakakatakot? Nang marinig ang pangalan ni Toby Xiao,
ang pagkabigla ay bumalatay sa mukha ni Bing, na parang may naalala. Sinabi niya, sa ibabaw, siya ay isang masungit na ginoo, ngunit sa loob-loob niya, siya ay mas malupit kaysa sa isang halimaw at nag-alinlangan si Bing, siya ay isang kakaibang tao. Madalas niyang pinapasok ang mga batang babae sa kanyang silid, ngunit ang mga babaeng iyon ay hindi na muling nakita. Pagkasabi niyon, umiling siya, kalimutan mo na, mas mabuting hindi mo alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Isasama ko si Nana at aalis sa bayan, at ipapayo ko sa iyo na umalis ka rin kaagad. Hindi kanya pababayaan. Nang matapos siyang magsalita, nagmamadali siyang umalis kasama si Nana. Sa sandaling iyon, ang ward ng ospital ay bumaba sa kaguluhan. Dr. Han, anong nangyayari? Bakit naging ganito ang apo ko pagkatapos ng isang injection? Bulalas ni Andres Song, nakatingin sa kanyang nagpupumiglas na apo, ang kanyang puso ay kumirot at galit na kumukulo. Namutla ang mukha ni Hector at nahihirapang magsalita. Si Chen, ang hospital dean, galit na parang mga langgam sa mainit na kawali, sinampal si Hector, magsalita ka, Han. Hindi ba ikaw ang nagsabi na maaari mong gamutin ang R-type na leukemia? Ano ang nangyayari? Pawis na pawis si Hector, kinakamot ang kanyang buhok, ako. Hindi ako sigurado. Hindi na nakatiis pa, hinawakan ni Bador ang kwelyo si Hector at isinandal sa dingding, mapahamak, magsalita ka o sisiguraduhin kung patay ka na. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Dahil sa takot, sumigaw si Hector, hindi ako ang nagpagaling ng pasyente kahapon. Nang marinig ito, ang lahat ay natigilan. Sa mabilis na pag-react, agad na naisip ni Andres ang kakaibang binata kanina at malamig na nagtanong, yung binata ba kanina? Mahinang tumango si Hector, oo, siya iyon. Galit na galit, sinipa siya ni Bador, ano? Bakit hindi mo sinabi kanina? Kapag may nangyari sa anak ko, pananagutin ko ang buong pamilya mo. Mabilis na gumalaw, sinabi ni Andres, tama na. Hindi natin alam kung naririto pa ang binatang iyon. Magpadala ng ilang tao, hanapin nila ngayon. Agad na umalis ang isang dosenang bodyguard, sinugod ang ospital para kay Lito. Pagkatapos magpaalam kay Bing, si Lito ay tumungo sa pasukan ng ospital. Bata, pakihintay. Isang nag-aalalang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Si Chen, ang direktor ng ospital, kasama ang ilang mga doktor, ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Papalapit kay Lito, naisip ni Chief Chen ang kanyang sarili, buti na lang at nasuri nila ang surveillance footage sa oras. Kung hindi, baka nabaligtad ng nakatatandang Song ang ospital. Si Lito, nang makitang tumatakbo si Director Chen, ay nahulaan na niya kung ano ang sitwasyon. Casual niyang tanong, may kailangan ka ba? Natigilan, medyo awkward na nagtanong si Director Chen, binata, may oras ka ba? Walang oras. Hindi nagdalawang isip si Lito para umalis. Binata, makinig ka sa akin. Ang buhay ng tao ay higit sa lahat, dapat kang bumalik at tingnan. Hinawakan ni Director Chen ang braso ni Lito, sa takot na lumayo siya. Tumawa si Lito, ngayon lang, sinubukan mo akong paalisin, pero ngayon hinihiling mo na bumalik ako. May split personalities ka ba? Natigilan si Director Chen pero natatawa lang siya, niloko ako ni Hector Han. I apologize, please go back and check on him. I'm begging you on my knees. Habang nagsasalita siya, maluha-luha si Direk Chen, halos lumuhod. Kung may nangyari sa apo ni Lolo Song, tapos na talaga ang career niya bilang direktor. Napaatras si Lito at Ninishan, hindi imposibleng bumalik ako, ngunit pakiusap sa akin ang matandang iyon. Nang marinig ito, pawis na pawis si Direk Chen at bamulong, binata, hindi mo masasabi ang mga ganyang bagay. Si Lolo Song iyon. Kung iangat niya ang isang daliri, pareho tayong mawawala ng buhay. Ngumuso si Lito, sige, kung ganoon, aalis na ako. Hindi. Ipaalam ko kaagad kay Lolo Song. Napailing si Direk Chen sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang puso, naisip niya na ang binatang ito ay hindi kapani-pani walang mapangahas. Tumawag siya sa telepono, at sa kabilang dulo, sinagot ito ng anak ni Lolo Song na si Bador. Ano? Gusto niyang magmakaawa sa kanya ang tatay ko. Sino siya sa tingin niya? Sa 10-10 milyong tao sa Jiang City, walang nang ahas na magsabi ng mga ganyan. Ngumisi si Bador. With a troubled look, Director Chen said, pero. Sabi niya kapag hindi dumating si Lolo Song, aalis na siya. Wala siyang pupuntahan. Ipapadala ko siya dito, at kapag tumanggi siyang maggamot, bubutasan ko siya ng baril, at tingnan natin kung magiging bastos pa siya. Natapos magsalita si Bador at ibinaba ang telepono.
Hindi nagtagal, dumating siya sa ibaba kasama ang isang dosenang bodyguard. Inilagay muna ni Bador ang mga termino, bata, gamutin mo ang anak ko. Kung pagalingin mo siya, gagantimpalaan kita ng 50 milyon at isang bahay. Posibleng ang medikal na pangkat na nakatayo, nang marinig ito, lahat ay huminga ng malalim. Talagang mapagbigay ang pamilya Song. Kung sila ang nasa kalagayan niya, malamang na matutuwa sila. Gayunpaman, isang pahiwatig ng pangungutya ang bumalot sa sulok ng bibig ni Lito. Kung gusto mong pretuhin ko siya, ang tatay mo ay kailangang makiusap sa akin ng tame time. Kung hindi, kalimutan mo na iyon. You ungrateful brat, you really don't appreciate kindness. Well, don't blame me for not being courteous. Si Bador, na dating mapangapi, ay hindi pa nakatagpo ng gayong walang utang na loob na tao. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinalibutan si Lito ng kanyang maayos na mga bodyguard. Lahat ng bodyguards ko ay mahal na tinanggap mula sa ibang bansa. Sila ay retiradong hukbong dagat na infantry na kayang lumaban ng 10 ng sabay-sabay. Kung ayaw mong mamatay, masunurin kang bumalik at gamutin ang anak ko. Nag-cross arm si Bador, medyo proud ang tono niya. Gayunpaman, sa sandaling nabigkas ang kanyang mga salita, ang mga figures sa kanyang harapan ay nagsimulang kumurap, na sinamahan ng walang humpay na hiyaw. Sa ilang paghinga lang, nagkalat sa sahig ang mga katawan. Tumayo si Lito habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na kinukutya si Bador. Naval Infantry. Not much to eat. Si Bador, nakakalabas lang ng sigarilyo para manigarilyo, ay nagulat sa puntong nabitawan niya ito. Sa isang kisap mata, mahigit 100 bodyguard ang nakahandusay. Anong klaseng tao ito? Ang mga mata ni Lito ay kumikislap na may nanlalamig na pandidilat habang siya ay gumagalaw patungo kay Bador. Nabalot ng takot kay Bador, at likas siyang umatras bago bumagsak sa kanyang puwitan. Ngumisi si Lito at tumalikod para umalis. Tumigil ka. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang isang nakakatandang boses. Si Andres iyon, na nakapyang pasulong gamit ang kanyang tungkod. Bilang isang makapangyarihang figure, ang kanyang aura at titig ay walang kapantay. Ngunit si Lito ay patuloy lamang na tumingin sa kanya ng walang pakialam. Huminto si Andres, bumantong hininga, at sinabing, "Binata, kasalanan ko to. Nakikiusap ako, iligtas mo ang apo ko." Sa isang tabi, napalunok si Principal Chen. Sinabi na si Andres, prominent at kinikilala sa loob ng maraming taon, ay hindi kailanman namalamow sa sinuman. At ngayon, nakikipagkompromiso siya sa isang binata. Kung sakaling mapunta sa internet ang eksenang ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kabanata 742. Sa pagharap sa pakiusap ni Mr. Song, hindi nagpahayag ng anumang paninindigan si Lito, bahagyang ngumiti, "Di ba hindi ka nagtiwala sa akin? Bakit lumingon sa akin ngayon?" Hindi napigilan ni Bador, "You little. Bador, tumahimik ka." Agad na pinigilan ni Andres ang kanyang anak, at gumawa ng magalang na kilos kay Lito, "Binata, mali ang ginawa ko noon, at gayon din si Dr. Han." Eto na, dinala ng 2 bodyguard si Hector Han. Dahil sa takot, agad na lumuhad si Hector sa lupa para magmakaawa, "Mr. Song, mali ako. Please spare me." Malamig na sinabi ni Andres, "Baliin mo ang kanyang 2 binti." Hindi. Hindi. Ang mukha ni Hector ay nagbago ng husto, isang bodyguard ang humawak sa kanya, at ang isa pa mula sa kung saan ay naglabas ng isang bakal, at marahas na hinampas ito sa kanyang mga binti. Pagkatapos ng ilang hiyawan, nahimite si Hector. "Young man, this person dare to take your credit. His death is well deserved. Are you satisfied now?" Maingat na sabi ni Mr. Song. Bilang isang tycoon na kahit ang alkalde ay hindi naglakas loob na masaktan, siya ay naging partikular na mapagpakumbaba sa isang hindi kilalang binata ngayon. Naramdaman ni Andres na hindi siya makapagsalita, ngunit wala siyang pagpipilian, kung sino ang humiling sa buhay ng kanyang pinakamamahal na apo ay nasa mga kamay ni Lito. Sa wakas, tumanggo si Lito at tinungo ang gusali ng ospital. Nakahinga ng maluwag si Andres, iwinagayway ang kanyang tungkod sa kanyang anak, magsabi ng kaunti, "O bibigyan kita ng magandang sampal." "Tay, masyadong mayabang ang batang ito. Maging ang mga tao mula sa 4 na malalaking pamilya ay hindi maglalakas loob na magsalita sa iyo ng ganito, lalo na sa Jiang City." Galit na nagreklamo si Bador. Ipinilig ni Andre Walo ang kanyang ulo, na walang magawa sa kanyang sarili. Pagbalik sa ward, sinabi ni Lito, "Labas ang lahat. Kung hindi kita iimbitahan, huwag kang pumasok." Sumagot si Bador, "Bakit ka namin dapat pagkatiwalaan?" Tumingin si Lito sa kanya ng nanunuya, "Mayroon ka bang ibang pagpipilian?"
Dahil hindi makatutol, sa wakas ay pumayag si Bador. Ngunit habang paalis na siya, tumalikod siya at nagbanta, maaaring matapang ka, ngunit ang pamilya ko ng Song ay walang paraan para hawakan ka. Kung may mangyari kay Aaron, gagawin ko. Bang! Ang pagsara ng pinto ang tanging sagot kay Bador. Sa kanyang pagdurugo ng ilong, pinunasan ni Bador ang dugo, sinuntok ang pinto sa galit, "What? I won't let this brat off." Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, sa wakas ay bumukas ang pinto sa ward. Sumugod si Andres at ang iba pa sa silid kung saan sinusuri ng buong pangkat ng mga doktor at nurse si Aaron. Paano ito posible? Pagkatapos ng eksaminasyon, lahat, kasama si Director Chen, ay nabigla. Ang physiologically function ni Aaron ay orihinal na nasa bingit ng pagbagsak, ngunit ngayon ang lahat ng mga palatandaan ay kapansin-pansing normalized. Nang makita ang kanyang apo na mukhang malusog at malarosas, labis na naantig si Andres kaya napaluha siya. Okay na ba ang anak ko? Tanong ni Bador sa doktor. Si Chen, ang dean, ay sumagot, kailangan nating maghintay para sa karagdagang pagsusuri sa dugo. Aayusin natin ang mga agarang pagsusuri, at ang mga resulta ay dapat na makukuha sa loob ng halos 3 oras. Bilisan mo. Naiinip na giit ni Bador. Ang mga doktor ay mabilis na nagsimulang kumuha ng mga sample ng dugo upang masuri sa lab. Sa oras na ito, tumingin si Andres kay Lito at paulit-ulit na binati ito ng nakakuyong na kamao, "Binata, ano ang pangalan mo?" Walang pakialam na sinabi ni Lito, "Ang apelyido ko ay Lito Argel." Nako, Kuya Argel, simula ngayon, isa kang benefactor ng aming pamilyang Song. Kung mayroon kang anumang kahilingan, gawin mo lang. Panghihikayat ni Andres, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, malinaw na mula sa lubos na kaligayahan. Isang grupo ng mga doktor ang naiinggit na tumingin kay Lito. Tila kahit na hilingin ng binata ang isang bundok na ginto at pilak, malamang na ipagkakaloob ito ng old Song. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Lito, sinabing, "Tungkulin ko ang pagtulong sa mga pasyente, wala akong kailangan." Pagkasabi nito ay umalis na siya ng walang pag-aalinlangan. Iniwan niya sina Andres, Bador, Dean Chen at iba pa, lahat ay nakatulala tulad ng isang grupo ng mga kahoy na papat. Siya. Umalis na lang siya ng ganon. Mukhang natarante si Bador. Kung sino mang ordinaryong tao ang naging benefactor sa pamilya ng Song, tiyak na sasamantalahin nila ang kalamangan upang gumawa ng mga hindi kapani-paniwalang kahilingan. Ngunit ang lalaking ito ay lumalayo lang. Tumingin si Andres sa direksyon ng pag-alis ni Lito, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Sa isang malabo na bar sa gabi. Patuloy na hinihimok ni Wendy ang kanyang matalik na kaibigan, si Tess Zhao, na uminom ng baso sa bar counter. "Wendy, what on earth happened? Bakit ang sama ng loob mo? Don't tell me iniwan ka ng lalaki. Pero wala ka namang boyfriend." Inagaw ni Tess ang baso mula sa kamay ni Wendy. Tumingin si Wendy kay Tess na may luha sa kanyang mga mata, sumangot ng ilang beses, pagkatapos ay napaluha. "Tess, nasaktan ko ang aking tagapagligtas ng buhay." Hindi mapigil ang umiyak si Wendy habang pinupunasan ang kanyang uhog at luha sa damit ng kanyang kaibigan. Natigilan si Tess saglit, pagkatapos ay nagsabi, "Ibig mong sabihin, ang lalaking nakilala mo sa airport." Tumango si Wendy, "Inimbitahan ko siyang maghapunan ngayon, ngunit naabutan namin si Tamzo." Sinabi ni Wendy kay Tess ang lahat ng nangyari noong tanghali. Namutla ang mukha ni Tess, ang leopard na iyon ay isa sa mga tauhan ng Sixth Master. Ang iyong tagapagligtas ng buhay ay nang ahas na direktang pukawin si Sixth Master. Mukhang may death wish talaga siya. Paulit-ulit niyang ipinilig ang ulo, "Wendy, kalimutan mo na ito. Malamang nakabaon na sa ilalim ng karagatan ang iyong tagapagligtas." Hindi ako naniniwala. Nang marinig ito, sa wakas ay humiwalay si Wendy, napaluha sa mga bisig ni Tess. Ilang sandali pa'y umiyak na siya, inilabas niya ang phone niya, "Tatawagan ko siya." Tumingin si Tess kay Wendy ng may simpatiya, nauunawaan ang kanyang kasalukuyang damdaming sinisisi ang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na tinawagan. "Anong meron?" Ang boses ni Lito ay nanggaling sa telepono. Humihikbi at bumulong si Wendy, "Siguro may naririnig ako." "Naririnig ko talaga ang boses mo. Okay ka lang ba dyan? Huwag kang mag-alala, magsusunog ako ng dagdag na papel na pera para sa iyo. Mga gintong inggit, isang engranding mansyon." Sa kabilang dulo, napakunot ang noo ni Lito, "Ano ang daldal mo? Masyado ka bang nakainom?" Tumawa si Wendy, "Kahit aswang, napakatalino mo pa rin." "Oo, sobra na ako. Ano pa ang silbi ng pagpunta sa bar kung hindi para uminom?" Nawala nang masabi si Lito.
Paano siya biglang naging multo? Biglang nagtalo ang kabilang linya ng tawag. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Boses iyon ni Tess. Isang magaspang na boses ng lalaki ang tumawa, Little miss, you're quite fierce, you little wildcat. Why don't you join me for a dance at ibibili kita ng inumin? Umalis ka. Wala akong oras. Tumahol si Tess nang may pananakot, itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang lalaking nasa harapan niya. What? How dare you hit me? Ako ang amo nitong kalyeng ito, at guguluhin kita. Hinawakan ng lalaki si Tess, ang kanyang mahigpit na hawak at hindi sumusuko. Sa sobrang pag-inom, si Wendy ay sumigaw sa galit, huwag kang manggahas na ay bully ang kapatid ko. Lalabanan kita hanggang sa huli. Sa sumunod na segundo, may lumabas na isa pang lalaki, ang kamay ay tumawa sa likod ng leeg ni Wendy. Nanghina ang katawan ni Wendy, at nawalan siya ng malay. Kasabay nito, isang mabigat na palad ang nagpabagsak kay Tess. Hehe, kuya, hindi namin inaasahan ang swerte ngayong gabi. We found these two gorgeous ladies. Isang nakakalokong ngisi ang sinuot ng lalaki sa kanyang mukha. Biglang sumulpot ang pangatlong lalaki, boss, ang mga babaeng ito ay nakasuot ng mamahaling damit. Mayaman kaya sila? Magdudulot ba iyon ng gulo sa atin? Ngumuso ang amo at tumawa ng nakakatakot, anong kalokohang gulo? Itikom ang bibig nila para protektahan ang kanilang reputasyon, panalo-panalo ito para sa atin ngayong gabi. Hehe, at nakakuha tayo ng bago, pinakabagong modelo ng fruit phone. Kinuha ng isa sa mga underling ang telepono ni Wendy na nahulog sa sahig. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang tumunog mula sa telepono, kung makikipaglaban ka sa kanila, ginagarantiya ko na makakatagpo ka ng isang hindi kasiya siyang wakas. Saglit na natigilan ang tatlong lalaki, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, kung mayroon kang lakas ng loob, hanapin mo kami. Kumunat ang noo ni Lito, nakitang walang silbi ang mga banta dahil hindi niya alam ang address ng bar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagsalita siya, mayroon akong 5 milyon sa akin. Palayain mo sila, at ibibigay ko sa iyo ang pera. Pagkarinig ng 5 milyon, naging interesado agad ang mga magnanakaw. Pagkatapos magpalitan ng mga tingin, sinabi ng leader na naka-jacket na gawa sa balat, paano namin malalaman na hindi mo kami niloloko? Ito ang gagawin namin, pumunta ka sa likod ng pintuan ng U-Bar, gumawa kami ng one-hand exchange cash para sa mga tao. Isang ngiti ng kasiyahan ang nabuo sa mga labi ni Lito, walang pag-aalinlangan na sumagot siya, okay. Sa gilid, may nagtanong, ganyan na lang ba kadaling bitawan ang mga waterscape beauties natin, boss? Hindi ko lang kaya. The leader landed a smack on his head, you dumbass, of course I'm tricking the kid. Do you really think I'd small out the meat na pumasok na sa bibig ko? No way. He chuckled maliciously, kapag nandito na siya, tatakpan natin ang ulo niya, bibigyan siya ng magandang beatdown, tapos kunin ang pera. Isn't that wonderful? Tama, tama. Gaya ng dati, boss, ikaw ang matalino. Ang iba ay nagsalita kaagad. Makalipas ng 20 minuto, dumating si Lito sa likod ng pintuan ng U-Bar. Ito ay isang madilim na eskinita, walang tao maliban sa ilang basurahan. Boss, andyan na siya. Mukhang yung lalaki. Ang mga magnanakaw ay labis na nasa sabik, ang 5 milyon ay halos nasa kanilang mga kamay. Nakamaskara sa isang itim na balaclava, ang pinuno ay lumabas mula sa kadiliman at sa harap ni Lito, na nagsasabing, anak, mayroon ka bang pera? Gumawa si Lito ng bank card, may 5 milyon dito. Nasaan ang babae? Ngumiti ang pinuno, ipasa mo muna sa akin ang card. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ibinaba ni Lito ang kanyang bank card sa harap ng lalaking naka-leather jacket. Kinuha ng lalaking naka-leather jacket ang bank card, ngumiti ng malawak sa nakakatakot na paraan, at sinabing, bata, hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang taong walang muwang na gaya mo sa mundong ito. Atakihin mo siya. Kasunod ng kanyang utos, 2 hooligan na nagtatago sa likod ni Lito ang kumilos, ang isa ay may bitbit na sako sa ibabaw ng kanyang ulo at ang isa naman ay may hawak na patpat ang sumugod kay Lito. Mabilis na umikot si Lito, sumipa palabas ng napakabilis ng kidlat. Bumagsak. Natamba. Sinabayan ng 2 mapurol na kalabog, ang mga hooligan ay umuungol sa matinding paghihirap. Sa pasulong, tiyak na binali ni Lito ang mga binti ng magkabilang lalaki. Naririnig ang malutong na tunog ng pagkabali ng buto, ang lalaking nakasuot ng leather jacket ay natigilan lamang sa pagkabigla, hindi maintindihan ang mga nangyari. Patungo sa kanya, si Lito ay nagkaroon ng matinding panunuya sa kanyang mukha. Hindi ko ine-expect na may ganito katingang magnanakaw sa mundo. You! Don't you dare na lalapit.
Namuti sa takot ang lalaking naka-leather jacket, at tumakas siya. Sa sumunod na segundo, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa madilim na liwanag ng buwan na bumagsak mula sa dingding sa itaas, nahayag ang malamig at malamig na ekspresyon ni Lito. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan sila? Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinalipad ni Lito ang lalaking nakasuot ng leather jacket na may isang malakas na sipa. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa, napahawak sa dibdib at umubo ng dugo. Pakiramdam niya ay nabasag ang lahat ng organ niya. Ang panghihinayang ay inabot sa kanya ng di matiis na sakit. Siya ay talagang kapos-palad na nag-cross ang landas kasama ang malamig na batong mabangis na mga ani na ito. Kabanata 743. Tinapakan ni Lito ang ulo ng lalaking nakasuot ng katad, magtatanong ako sa huling pagkakataon, nasaan sila? Tanging kalansing ng buto lang ang narinig, natakot ang lalaking naka-leather jacket, nanginginig ang anit, dali-dali siyang sumagot, ihahatid kita sa kanila. Huwag mo akong patayin. Pinakawalan ni Lito ang kanyang paa, tumayo ang lalaking naka-leather jacket, at kasabay nito, palihim siyang nakipagpalitan ng tingin sa dalawa pa niyang kasama. Tahimik na tumango ang magkapareha bilang pagsang-ayon. Boss, dito na lang please. Ang lalaking naka-leather jacket ay ngumisi kay Lito, na dinala siya sa isang maliit na pribadong silid sa ikalawang palapag ng bar. Sa sandaling ito, sina Wendy at Tess ay dumating, ngunit pareho silang nakatali sa mga kamay at paa, ang kanilang mga bibig ay tinatakan ng tape. Lumapit si Lito at kinalas muna ang mga nakapulupot kay Tess. Sa sumunod na segundo, agad siyang sinampal ni Tess, bastos, huwag mo akong hawakan. Sumimangot si Lito, hinawakan ng mahigpit ang kanyang palso, itigil mo ang kalokohang ito. Tumigil sandali si Tess, napagtanto na walang masamang intensyon si Lito, ngunit, sa halip, ay patuloy na kinakalag si Wendy. Sa sandaling napalaya si Wendy, diretso siyang bumulusok sa mga braso ni Lito. Aking tagapagligtas, akala ko patay ka na. Emosyonal na sigaw niya. Si Lito ay mukhang walang magawa, tinapik siya sa ulo sa nakakaaliw na paraan, hindi ako maaaring sakta ng ika-6 na amo. Hindi ka ba masyadong nagyayabang? Sa tabi niya, tumanggi si Tess na maniwala kay Lito, siguro dahil hindi lang mapakali si Master Otleglio na makipagtalo sa isang brat na katulad mo. Napangiti si Lito, ibinuka ang kanyang bibig upang tumugon, ngunit naputol ang isang mapang uyam na boses mula sa pinto, anak, sa tingin mo ay napakaganda mo. Hintayin mong makuha ko ang aking mga tao, tapos ka na. Pagkasabi nito, sinara ng lalaking naka-leather jacket ang pinto at nilock ito mula sa labas. Ipinahayag ni Tess ang kanyang pag-aalala, tapos na, malamang na tumawag siya para sa backup. Ang medyo maliit na mukha ni Wendy ay namutla, ano ngayon? Sigurado na ba tayong mapapahamak? Ngunit si Lito, naupo sa sopa, ay nagsalita ng napakakaswal, na curious ako kung sino ang tatawagan niya. Binigyan ni Tess si Wendy ng isang makahulugang sulyap, ang kanyang mga mata ay halatang nagpapahiwatig, ang taong ito ay tiyak na madaldal. Sa sandaling ito, inilabas ni Tess ang isang maliit na telepono mula sa kanyang bulsa. Swerte natin, laging nagsisermon ang tatay ko para maging handa. Nagdial siya ng numero pagkatapos ay nagsabing, Little Yellow Dog, kami ni Wendy ay binyo bully, nasa U-bar kami sa ikalawang palapag, bilasan mo at dalhin ang mga tao. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba ni Tess ang telepono. Kumunat ang noo ni Wendy, bakit mo siya tinawag? Bahagyang itinulak siya ni Tess, isang pilyong ngiti ang bumungad sa kanyang mukha, may crush si Yellow Dog sa iyo, kaya tiyak na magmamadali siya. At saka, makapangyarihan ang kanyang pamilya, dahil kamag-anak siya niyang Master Xiao, kailangan natin ang isang tulad niya. Kumunat ang noo ni Wendy at tapat na sumagot, pero, ayoko lang sa kanya. Samantala, sa isang bathhouse malapit sa bar. Isang matipunong lalaki na may malapad na balikat at bilog na baywang ang nakahandusay sa kanyang upuan, na minamasahe ng dalawang sensual na babae. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang nakadapa, Brother Tian, you must help me out this time. Lumingon ang matipunong lalaki, binigyan ng malamig na tingin ang lalaking naka-leather jacket, anong kalokohan ang hinalo mo ulit? Ang pangalan ng malakas na lalaki ay Tian Yang, ang dating World Boxing Association champion. Nagpatakbo siya ng daan-daang boxing club sa buong bansa. Sabi ng lalaking naka-leather jacket, wala lang. Nakatingin ako sa dalawang dilag sa bar, gusto ko lang magsaya. Pero may punk na nagbubulag-bulagan, hindi lang ako sinuntok kundi nabali rin ang mga paa ko. Nagsalita si Tian sa malalim na tono, palagi kang nanggugulo sa labas, ito ay kung ilang beses kang pumunta sa akin para linisin ang iyong kalat.
Pinunasan ng lalaking naka-leather jacket ang kanyang malamig na pawis, tumawa ng mahina, "Brother Tian, I swear this is the last time, please help me out." Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng banayad na senyales na mapang-akit sa babae na nakaupo sa tabi niya. Naunawaan ng ginang, at bahagya niyang itinulak si Tian, nagmamakaawa, "Brother Tian, pwede mo bang tulungan ang pinsan ko?" Ikinaway ni Tian ang kanyang kamay, "Sige, walang kwentang bagay, ako na ang bahala." Ang babaeng ito ay ang kanyang kamakailang fancy. Labis siyang nalibugan sa kanya at ayaw niyang magpakitang duwag sa harapan niya. Maya-maya lang, nagmamadaling pumasok ang isang staff, "Brother Tian, dumating na si Black King Kong." Habang nagsasalita siya, pumasok ang matayog na figure ni Black King Kong, umupo sa tabi ni Tian. Siya ay tila medyo madilim ang mukha, at ang kanyang kanang kamay ay nababalot ng isang plaster bandage. Si Tian ay nagbigay ng banayad na senyales. Ang mga babae at lalaki na naka-leather jacket, pati na rin ang iba, ay maingat na umalis sa lugar. Nakatitig kay Black King Kong, parang nagulat si Tian, "Anong nangyari sa kamay mo?" "Nabugbog ako," masungit na sabi ni Black King Kong. Hindi makapaniwala si Tian. "Sa antas ng iyong kakayahan, sa palagay ko ay walang sino man sa buong Jiang ang maaaring saktan ka ng ganito. Sino ang gumawa nito?" Napakamot ng ulo si Black King Kong, "Ito ang pinaka-ikinaasar ko, gawa ng isang brat." Naghagis ng tabako sa Black King Kong, sinindihan ni Tian ang isa para sa kanyang sarili at nagbuga ng usok, "Bata. Mas may kakayahan kaysa sa iyo, hindi ko pa narinig." Hindi sinindihan ni Black King Kong ang tabako, kinalikot lang niya ito saglit, tapos biglang nagsabi, "Patay na si Sixth Master." "Ano?" Nang marinig ito, nanginginig si Tian, ibinagsak ang tabako sa sahig, lumingon siya at tinitigan si Black King Kong, "Ginawa ba ito ng parehong tao?" Tumango si Black King Kong, "Kaya nga nandito ako, para partikular na babalaan ka, mag-ingat ka, hindi mapayapa ang Jiang City kamakailan." Pagkasabi niyon, tumayo si Black King Kong at tinungo ang pinto, ngunit huminto siya nang makarating siya sa pintuan, "Oh, by the way, I heard that the young guy's surname is Argel. Mag-ingat ka, iwasan mo siya kung makasalubong mo siya." At pagkatapos ay nagpakawala siya ng buntong hininga, "Nararamdaman ko na may makikitang matinding pagbabago sa Jiang City." Pagkaalis ni Black King Kong, si Tian ay natigilan ng isang buong minuto. Minsan na niyang nakaharap ang Sixth Master at pantay-pantay sila. Kung ganoon nga ang kaso, tiyak na hindi siya makakapareha sa karakter na ito ni Argel. "Kuya Tian, tara na." Isang lalaking naka-leather jacket ang sumundot sa kanyang ulo sa pintuan, maingat na nagpapaalala. Si Tian ay bumalik sa kanyang katinoan, tumayo ng tuwid, at nagsimulang maglakad patungo sa labas. Sa sandaling ito, mula sa labas ng pribadong silid kung saan matatagpuan si Lito, sunod-sunod na yabag ang narinig. Sina Wendy at Tess ay natakot at nagtago sa likod ni Lito. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng pribadong silid at pumasok ang lalaking naka-leather jacket kasama si Tian at ang iba pa. Itinuro si Lito, galit na sinabi ng lalaking naka-jacket, "Kuya Tian, itong batang lalaki na ito ang samugat sa dalawa kong kapatid." Sumulyap si Tian kay Lito at magsasalita na sana nang biglang, may ilang tao pang pumasok sa silid mula sa labas. Nangunguna sa grupo ang isang matangkad, gwapong lalaki na may tinina na blonde na buhok, siya ang nakaistilong binata, si Yellow Dog o Albert Huang, na siyang mayamang kaibigan na tinawagan ni Tess. Si Albert, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nagsabi, "Sino ang nang-ahas na ay bully ang aking kaibigan?" Ngumisi si Tian, "Sino ka sa tingin mo?" "Ako ay mula sa pamilya Huang, narinig mo ba ang tungkol sa Wang's Home Furniture?" "It's my father's business." Ganti ni Albert Huang. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tian. Hindi siya natatakot sa pamilya Huang, ngunit alam niya na ang pamilya Huang ay konektado sa pamilya Xiao, na isang komplikasyon. Iginiit ni Tian, "Maaari mong kunin ang dalawang babae, ngunit ang batang ito ay dapat manatili dahil nasaktan niya ang aking mga tao." "Hindi pwede yon. Kung hindi siya umalis, hindi ako lalabas." Protesta ni Albert. Nang makita ang sitwasyong ito, si Wendy ay likas na humawak sa braso ni Lito. Nang makitang matalik na kumikilos ang dalawa, sumilay ang matinding selos sa mga mata ni Albert. "Wendy, sino ang lalaking ito? Bakit hindi ko pa siya nakita?" Sinabi ni Wendy, "Ano ang nangyayari sa iyo? Siya ang aking matalik na kaibigan." Sa pagsasabi nito, talagang sinasadya ni Wendy. Tinitigan niya si Lito upang iwaksi si Albert, na humahabol sa kanya, umaasang susuko si Albert. Gayunpaman, pinasiklab nito ang galit na galit sa puso ni Albert. Ngumisi siya at sinabi kay Tian, "Sir, titiyakin ko ang dalawang babaeng ito, ngunit hindi ko kilala ang lalaking ito."
Gawin mo ang gusto mo. Tumango si Tian at itinuro sina Wendy at Tess, maaaring umalis kayong dalawa. Nag-aatubili si Wendy, ngunit pilit siyang hinailan ni Tess patungo sa labasan. Sa sandaling ito, nilapitan ni Albert si Tian at bamulong, kung maaari mong alisin ang batang ito sa laro, gawin siyang walang lakas habang buhay, bibigyan kita ng 1,000,000. Ngumisi si Tian, tinapik si Albert sa balikat, at binigyan siya ng thumbs up. Lahat ng ito, narinig ni Lito sa sarili niyang mga tenga. He chuckled and umupo calmly on the couch, no need to discuss, lahat kayo ay makakalaban, lumapit kayo sa akin. Natigilan ang lahat, at ang lalaking naka-leather jacket ay nanunuya, boy, ang yabang mo talaga. Sa ganyang kalaking usapan, hindi ka ba natatakot na masakal ang sarili mo? Sa susunod na segundo, kinuha ni Lito ang isang tinidor ng prutas, at basta-basta itong inihagis. Whoosh! Ang tinidor ng prutas ay direktang pumutok sa hita ng lalaking naka-leather jacket. Bang! Agad na natamba ang lalaking naka-leather jacket, napahawak sa kanyang hita at napasigaw sa sakit. Nang makita ito, lahat ng naruroon ay nagsiwalat ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Ang mga taong naruroon tulad ni Tian, lahat ay mula sa mga Marshall family, ay syempre alam na alam kung gaano kabigat ang isang tao na manakit ng isang tao gamit ang isang tinidor. Inilibot ni Lito ang kanyang tingin sa lahat at nagpakawala ng malamig na tawa. Si Tian, sa kabilang banda, ay napalunok ng walang malay nang maramdaman niya ang isang hindi nakikitang presyon na dumaan sa kanya. Siya ay dumaan sa hindi mabilang na mga labanan sa arena ng buhay at kamatayan, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng labis na pang-aapi gaya ng naramdaman niya sa sandaling ito. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Black King Kong. Dare I ask, what is your esteemed surname? May bahid ng pag-iingat ang tono ni Tian. Bahagyang tumawa si Lito, Argel. Isang salita, ngunit naging sanhi ito ng pagkaputla agad ng mukha ni Tian. Nagkunwari siyang kalmado at nagsabi, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Tumango si Lito, oo naman. Pagkasabi nito ay nagtungo ang dalawa sa labasan. Dinala ni Tian si Lito sa isang marangyang pribadong silid, kung saan ang kanyang tono ay agad na napalitan ng isang lubos na paggalang, Kuya Argel, maaari ko bang tanungin kung nakapunta ka na sa underground boxing ring ni Sixth Master? Hindi siya nang ahas na magtanong ng diretso, sa takot na magalit ang kabilang partido. Direktang sumagot si Lito, tinatanong mo ba kung pinatay ko si Sixth Master? Awkward na tumawa si Tian. Hindi niya ito itinanggi. Walang pakialam na sumagot si Lito, tama, ako, iyon. Naisip ni Tian sa kanyang sarili, alam ko ito. Kasabay nito, hindi ka pani-pani walang gamaan ang pakiramdam niya na nakapag-react siya ng mabilis bago magkaroon ng salungatan. Kung hindi, natatakot siya na baka nasa malaking problema siya ngayon. Sa pag-iisip nito, yumuko si Tian at tumawa, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ang aking mga nasasakupan ay walang kaalam-alam, sana ay hindi mo ito isapuso. Kung tungkol sa mga basurang iyon, haharapin ko sila ng maayos, ginagarantiyahan ang iyong kasiyahan. Sa katunayan, si Tian ay nakabaon sa Jiang City sa loob ng maraming taon at ang kanyang kapangyarihan ay matatag. Hindi niya kailangang matakot kay Lito. Gayunpaman, siya ay isang matalinong tao. Kahit na hindi siya nakipagkaibigan, hindi kinakailangan na bulag na gumawa ng isang kaaway na parehong malakas at hindi kilalang pinanggalingan. Kabanata 744. Sa loob ng maliit na pribadong silid, si Wendy ay nag-aalalang ipinapadyak ang kanyang mga paa, bakit ang tagal na nilang nawala at hindi pa rin bumabalik. Nang makita ang pag-aalala ni Wendy para kay Lito, mas nakaramdam si Albert ng pagkadismaya, malamig ng inisyon, sa palagay ko ay nabugbog na siya ngayon. Tinignan siya ni Wendy ng isang galit na titig. Samantala, ang lalaking naka-leather jacket ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakahawak sa kanyang dagwang hita, I'm sure naduraj na siya ni Kuya Tian. Sa sandaling iyon, bumalik sina Tian at Lito. Nang makitang hindi nasaktan si Lito, ang lalaking naka-leather jacket ay kapansin-pansing hindi nasisiyahan, Kuya Tian, hindi mo na kailangang pag-aksayahan ng hininga ang brat na ito. Napakayabang niya, hindi ka man lang siniseryoso. Wala ka bang baril? Barilin mo lang siya sa isang putok. Nang marinig ang mga salita ng lalaki, isang pumutok na ugat ang lumabas sa noo ni Tian. What a bastos! Maaari kanyang iligtas, ngunit halos humihingi ka ng kamatayan. Sa sumunod na segundo, sinipan ni Tian ang lalaking naka-leather jacket. Napatulala ang lalaki, Kuya Tian, bakit mo ako sinaktan? Dahil ang walang isip mo. Nakipagkulitin ka sa taong hindi dapat. Pagkasabi nito, sumulyap si Tian kay Lito.
Noon lang napagtanto ng lalaking naka-leather jacket, may ginawa siyang hindi kapani-paniwalang katangahan. Nauutal siya, hindi. Kuya Tian, hayaan mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Kinaway-kaway ni Tian ang kanyang kamay, enough talk. Ilang tao, ilabas mo siya at itapon sa dagat. Oo. Agad namang lumapit ang dalawang lalaki para kunin ang lalaking naka-leather jacket. Kuya Tian, pinsan ko po siya, magpakita po kayo ng kabaitan at patawarin niyo po siya. Isang maislan, mapanlinlang na boses ang bumungad sa sandaling ito. Ang mapang-akit na babae na lumalapit kay Tian ay kumapit sa kanya na parang ahas. Nakahinga ng maluwag ang lalaking naka-leather jacket. Masarap daw magkaroon ng pinapabore na pinsan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, bumalik ang kanyang kawalan ng pag-asa. Itinaas ni Tian ang kanyang kamay, pagkatapos ay sinampal ang dilag na lumilipad ng isang hampas. Dalhin mo ang isang tao dito, at ipadala ang babaeng ito upang magpahinga sa ilalim ng dagat. Ang boses ni Tian ay walang anumang emosyon. Ang mukha ng babae ay nagbago ng husto sa takot, ang kanyang mga mata ay naluluhan na parang nasa ilalim ng ulan. Kuya Tian, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Hawakan mo siya kahit anong gusto mo, wala akong kinalaman dito. Walang pakialam na iwinagayway ni Tian ang kanyang kamay, hinaila ang lalaki at babae palabas. Ilang sandali pa ay umalangaw-ngaw ang mga hiyawan nila sa buong koridor. Sa sandaling ito, naupo na si Lito sa sopa, na parang walang kinalaman sa kanya ang buong eksena. Ang mga mukha ni na Wendy, Tess, at iba pa ay medyo hindi magandang tingnan. Lahat sila ay mga anak ng mayayamang pamilya. Bagamat karaniwan silang nangingibabaw, bihira silang makatagpo ng ganitong uri ng karahasan. Nang marinig ang katagang magpahinga sa ilalim ng dagat, maraming tao ang hindi maiwasang manginig. Nang maramdamang nagkakagulo ang mga bagay, naghanda si Albert na tahimik na umalis. Gayunpaman, biglang nagsalita si Lito, tumigil ka dyan. Huminto sandali si Albert at malamig na sumagot, anak, hindi tayo pamilyar sa isa't isa at wala akong obligasyon na iligtas ka. Hindi mo naman ako pinuproblema sa isang bagay na ganito kaliit, tama? Si Lito ay tumawa, sumulyap kay Tian. Tumikim si Tian at sinabi kay Albert, hindi ba't sinabi mo lang na bibigyan mo ako ng 1,000,000 para sirain siya? Agad na nagalit si Wendy sa kanyang mga sinabi. Albert, hindi ka ba lalayo? Anong kasalanan ang nagawa sa iyo ni Lito? Hindi mo lang siya tinatanggihan kundi nagdadagdag pa ng insulto sa pinsala. Napangiti si Albert, Wendy, tingnan mong mabuti ang lalaking ito. Deserve ba siya sa iyo? Bakit mo siya kinakausap? Habang ang kanyang dibdib ay naninikip sa galit, si Wendy ay sumagot, sa aking paningin, siya ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa isang mapanlinlang na kontrabida na tulad mo. Agad na nagdilim ang ekspresyon sa mukha ni Albert. Si Wendy ang babaeng talagang gusto niya. Hindi lang sa itsura niya, pati na rin sa family background niya. Ngayon, si Lito ang pinakamalaking hadlang na humahadlang sa kanya. Anak, hindi ko ito makakalimutan. Pagsisisihan mo kung mahulog ka sa mga kamay ko, malamig na tinitigan ni Albert si Lito, at tumalikod para umalis. Sa susunod na sandali, muling nagsalita ang boses ni Lito, sabi ko, tumigil ka. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Dahil dito, huminto si Albert sa kanyang paglalakad, nag-cross arms, at natatawang tumawa, ano, naglakas loob kang hawakan ako. Alam mo naman ang tungkol sa pamilya Xiao, di ba? Pinsan ko si Toby Xiao. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lito ang yumuko at tumawa. Na may seryosong mukha, sinabi ni Albert, ano? Natatakot ka bang lumuha? Lumuhad ka at humingi ng tawad, hahayaan ko itong dumausdas. Tumayo si Lito at naglakad patungo kay Albert. Noong una, hindi ko binalak na maging mahirap para sa iyo, sapat na ang paghingi ng tawad. Pero dahil kamag-anak ka ng pamilya Xiao, pasensya na, pero may urge akong saktan ka. Nang matapos siyang magsalita, isang suntok mula kay Lito ang dumapo sa tiyan ni Albert. Poof! Lumipad pa atras si Albert, tumama sa sulok na dingding. Agad na umikot ang mukha niya, naglalabasan ang mga ugat, at nagsuka pa siya ng apdo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Agad na pinalibutan ng ilang kaibigan ni Albert na handang gumanti. Malamig na sinabi ni Tian, ang sinumang manggahas na makialam ay dapat munang makipag-ugnayan sa akin. Matapos masulyapan ng mga kalamnan ni Tian, agad silang naging mahiyain, nang ahas na manood lamang mula sa gilid. Binawi ni Lito ang kanyang kamao at mahinahong sinabi, umalis ka. Nilunok ni Albert ang mapait na tabletang ito, galit na galit hanggang sa sumabog, ngunit dahil hindi niya ito teritoryo, kaya lang niyang tiisin ang kanyang galit at umalis ng may pagliko.
Hinawakan ni Tess si Wendy at sinabing, Wendy, tingnan natin kaagad si Albert. Inilibot ni Wendy ang kanyang mga mata, ayoko. Sumulyap si Tess kay Lito at sinabing, Wendy, huwag kang magpakatanga. Si Albert ay pinsan ni Toby Shaw, hindi ba malinaw kung sino ang pipiliin? Ang kanyang mga salita ay isang direktang sampal sa mukha ni Lito, na nagpapahiwatig na si Lito ay hindi makakapantay kay Albert. Kumunat ang noo ni Wendy at sinabing, Tess, ikaw ang pinakamatalik kong kapatid. Paano mo nasabi ang ganoong bagay? Kung iyon ang tunay mong iniisip, hindi na tayo dapat maging magkaibigan. Nagbago ang mukha ni Tess, hindi inaasahan na si Lito ay may ganoong kaalagang katayuan sa puso ng kanyang matalik na kaibigan. Maghihintay ako saglit sa labas, pagkatapos ay iuuwi na kita. Sa sandaling ito, kinausap ni Lito si Wendy. Kinagat ni Wendy ang kanyang mga labi, at sa wakas ay masunaring tumango, okay. Nang mapansin ito, hindi napigilan ni Tess na tumikim. Siya at si Wendy ay naging kalaro mula pagkabata, hindi pa niya nakita ang babaeng ito na napakasunurin sa sinuman. Maging ang kanyang ama, na siyang nangungunang tycoon, ay madalas na sinasagot ni Wendy. Magkatabing naglakad palabas ang dalawa. Binigyan ni Tess si Wendy ng mahinang pagtulak, na may makabuluhang tono, Wendy, hindi ka talaga mahuhulog sa lalaking iyon, hindi ba? Agad na namula ang mga pisngi ni Wendy, bamulong siya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kanina ko lang hinaharangan si Albert. Mukhang nagdududa si Tess, Wendy, huwag mo akong sisihin sa pagsasalita ng bastos, ikaw at siya ay walang pagkakataon. Nang marinig ito, unti-unting nalungkot ang mukha ni Wendy. Gusto niyang tumanggi, ngunit alam din niyang tama si Tess. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Jang, habang si Lito ay tila isang ordinaryong tao, na pumunta sa Jang para sa trabaho. Kahit na siya mismo ay hindi alintana ang katayuan ni Lito, hinding-hindi tatanggapin ng kanyang pamilya ang isang lalaking tulad niya. Tess, bakit kailangan kong maging anak ni Melvin Gu? Agrabyado na sabi ni Wendy. Tinukso siya ni Tess sa pamamagitan ng pagkiliti sa kanyang ilong, the way you're talking, I bet there are countless people in Jiang City who envied your life. But here you are, ready to give it all up for a guy, even to the point na ayaw mo na sa sarili mong ama. Humarap siya kay Wendy at pilyong nagtanong, hanggang saan na ba kayong dalawa? Magkahawak kamay na ba kayo? Naghalikan na ba kayo? Namula ang mukha ni Wendy na parang kamatis, hindi, wala pa. Wendy, halos hindi mo siya kilala. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Huwag mong hayaang samantalahin ka niya. Tumingin sa kanya si Tess na may ekspresyon na nagtuturo, na parang isang elder na pinaparusahan ang kanilang junior. Ipinadyak ni Wendy ang kanyang mga paa, nakakaasar ka talaga. Halos wala pa tayong nasisimulan. Samantala, sa pribadong silid. Tinanong ni Lito si Tian, gaano mo alam ang kapangyarihan ng pamilya Xiao? Nag-alinlangan si Tian, hindi sigurado kung bakit biglang itinanong ni Lito ang tanong na ito. Pagkatapos magnilay-nilay, sumagot siya, napakakapangyarihan nila. Sa harap ng pamilya Xiao, maaaring tayo ay hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam. Maaaring langgam ka, ngunit hindi ako. Tumawa si Lito at pagkatapos ay may sinabi na halos nagpaluhod kay Tian, so, ano sa palagay mo ang kakailanganin para mapabagsak ang pamilya Xiao? Nanghina ang mga tuhod ni Tian, at blanko ang kanyang isip. Umiling siya, that's suicidal. Tumawa si Lito at umupo sa sofa, nakatingin kay Tian, gusto mo bang gumawa ng malaking play? Yung tipong kapag natalo ka, durog na durog ka, pero kapag nanalo ka, aakyat ka sa langit. Ang mga ekspresyon ni Tian ay pabago-bago. Sino sa mga nagmamadaling iyon ang hindi gugustuhing maabot ang langit sa iisang hangganan? Ngunit, kung ang kalaban ay lumabas na ang pamilyang Xiao, kahit na ang pagtatangka sa gayong gawain ay magiging katulad ng isang insekto na yumanig sa isang puno na walang saysay. Ang pagsasabi na ang isa ay madudurog na madudurog ay hindi isang pagmamalabas. Sa pagtingin sa pakikibaka sa mukha ni Tian, hindi siya pinilit ni Lito na magdesisyon. Sa halip, sinabi niya, dati kang dumaranas ng matinding sakit sa baga. Malaki pa rin ang epekto sa iyo ng resulta. Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mukha ni Tian. Tumingin kay Lito, tinanong niya, paano mo nalaman? Iniimbestigahan mo na ba ako? Bago naging isang boksingero, si Tian ay dating walang pangalan na karaniwang tao sa isang malayong lugar sa kabundukan, na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga minahan. Ang trabaho ay hindi nabayaran ng maayos, at ito ay lubhang nakakapinsala sa kanyang kalusugan. Sa murang edad, nagkaroon siya ng pneumoconiosis. Dagdag pa rito, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina at nangangailangan ng maraming pera.
Desperado, umalis si Tian sa nayon at nagsimulang magboxing habang nilalabanan pa rin ang kanyang sakit. Para siyang baliw na suntok, kahit na bawat hininga niya ay parang tinutusok ng kutsilyo ang kanyang baga. 20 taon niyang ipinagpatuloy ang pugiling na ito, nagbuhos ng dugo at pawis na walang nakakaalam. Sa wakas, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Ang mukha ni Tian ay unti-unting naging malungkot dahil sinabi ng doktor sa kanya na ang kanyang mga baga ay tatagal ng maximum na 3 taon. Nang makitang ang lahat ng naipon niya gamit ang kanyang dugo, pawis, at luha ay kailangang bitawan sa loob ng 3 taon, si Tian ay ayaw ngunit walang magawa. Nang lumubog na si Tian sa mapanglo, tumayo si Lito, lumapit sa kanya, at biglang hinawakan ang kanyang palso. Ikaw. Si Tian ay humihigpit, handang kumawala, nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa punto kung saan nagdikit ang kanilang mga balat. Naramdaman ng pagdagsa ng kapangyarihang Bamaha sa kanya, si Tian ay nakaramdam ng sigla at napuno ng enerhiya. Makalipas ang 1 minuto, kumalas si Lito sa kanyang pagkakahawak at tumingin sa kanya, nagtanong, ano ang pakiramdam mo? Noong una ay nalito si Tian hanggang sa napagtanto niya ang isang bagay hindi na masakit ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa dibdib niya, halos mapaiyak sa tuwa, I'm okay. How did you do that? Bahagyang ngumiti si Lito, hindi sinasagot ang kanyang tanong, ngunit tinanong ang kanyang sarili, so, nakagawa ka na ba ng desisyon tungkol sa aking panukala? Nag-isip si Tian ng ilang segundo, pagkatapos ay mariing tumango, sige, gagawin ko, kukuha ako ng malaking trabaho sa iyo. Tumango si Lito bilang pagsang-ayon, mabuti. Naglabas siya ng pulang tableta, lunukan mo. Hindi alam ni Tian kung ano ang tableta, ngunit piniling magtiwala kay Lito, kinurot ito at nilunok. Sa sandaling dumampi ang tableta sa kanyang dila, natunaw ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang dila, na dumadaloy hanggang sa kanyang katawan. Nagsimulang uminit ang katawan ni Tian, nakaramdam ng napakalaking lakas, na para bang sisubog na siya anumang segundo. Sa sobrang gulat ay itinaas niya ang kanyang kamao at ibinagsak ito sa dingding. Boom! Kasunod ng nakakabinging tunog, lumitaw ang isang butas sa dingding, na ikinagulat ng mga tao sa katabing silid. What is going on? Giniba ba nila ang lugar? Galit na sigaw nila. Tila walang pakialam sa mga sumpa, si Tian ay tuwang-tuwang tumingin sa sarili niyang kamao at hindi napigil ang humagalpak ng tawa, I'm so freaking awesome. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at bumulong sa sarili, hindi ikaw ang kahanga-hanga, ito ang aking tableta. Paulit-ulit na tumango si Tian, at magalang na yumuko kay Lito, tama ka, ang pil mo na kahanga-hangang. Simula ngayon, ako si Tian Yang, nasa iyo na. Kabanata 745. Tumingin si Tian kay Lito, nag-alinlangan sandali, at tinanong si Lito, patawarin mo ang aking katapangan, ano ba talaga ang iyong alitan sa pamilya Xiao? Umupo si Lito sa sofa, tinapik ang kanyang tuhod gamit ang kanyang daliri, at ngumiti, ang pangalan ko ay Lito Argel. Lito Argel. Inulit ni Tian, pagkatapos ay biglang may naisip, ang taong binanggit ni Mr. Xiao, ikaw kaya? Tumango si Lito, bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata, kaya ngayon, nakita mo na, maaaring mamatay siya, o ako. Tumango si Tian, ako, si Tian Yang, ay hindi isang taong walang utang na loob. Iniligtas mo ang aking buhay, kaya may utang ako sa iyo. Kung kaaway mo si Toby Xiao, kaaway ko rin siya. Very good. Tumango si Lito. Talagang hindi siya nagkamali sa paghusga sa karakter ni Tian. Pero, paano mo planong harapin si Toby Xiao? Kahit na ipusto ko ang lahat ng mayroon ako, natatakot ako na hindi man lang ito masira sa pamilya Xiao. Si Tian ay tila nababagabag. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Xiao ay masyadong malakas upang makipaglaban. Hinawakan ni Lito ang kanyang baba sa pag-iisip at sinabing, ayon sa iyong kaalaman, may kahinaan ba si Toby Xiao sa lungsod na ito? Saglit na nag-isip si Tian, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay, oo, ang babaeng iyon. Mukhang interesado si Lito, sino? Sinabi ni Tian, ang pinakamagandang babae sa lungsod, ang fiancé ni Toby Xiao, si Aishain. Siya at si Toby ay magkakilala mula pa noong sila ay bata, at ang parehong pamilya ay nagnanais na ipares sila. Sinasabi na si Toby ay mahal na mahal sa babaeng ito, ngunit si Asia ay hindi sumasang-ayon sa kasal na ito at halos magpakamatay dahil dito. Paglaon, nagkasundo ang magkabilang panig. Nagsimula si Asia ng isang kumpanya ng walang tulong ng anumang ugnayan ng pamilya.
Kung makakamit niya ang taon ng tubo na 500 milyon sa loob ng 3 taon, maaari niyang tanggihan ang arranged marriage na ito, kinausap ni Tian ang mayamang tsismis ng pamilya na ito ng may interes. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Lito na matawa, kawili-wili. Sa puntong ito, curious na nagtanong si Tian, Brother Lito, hindi ko masyadong maintindihan. Sa iyong mga kakayahan, maaari mong direktang harapin si Toby. Bakit kailangan pang umikot sa napakalaking bilog? Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, ngumiti siya ng palihim, patayin gamit ang hiniram na kutsilyo. Nang makita ang hanay ng mapuputing ngipin na inihayag ni Lito, hindi maiwasan ni Tian ang manginig. Ano nga ba ang pinaplano ng lalaking ito? Matapos matuto ng kaunti pa, tumayo si Lito at nagpaalam. Sa labas ng pinto, si Tess ay naiinip na naghihintay, habang si Wendy ay puno ng sigasig. Nang lumabas si Lito, agad na lumapit si Wendy upang batiin siya. Sinabi ni Lito, "Tara na." Dumating silang tatlo sa labas ng bar. Si Tess ay naiinip na naghihintay at nagtanong, "Saan mo ipinarada ang iyong sasakyan?" Nagkibit balikat si Lito, "Walang sasakyan." Sumigaw si Tess, "Walang sasakyan, kung gayon paano tayo babalik?" Binigyan siya ni Lito ng isang blankong tingin, "Taxi." Agad na iniwas ni Tess ang mukha, ang dalagang ito ay hindi pa nakasakay ng taxi sa buong buhay niya. Isa itong paraan ng transportasyon para sa mahihirap. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, at huminto ang isang taxi. Pagbukas ng pinto ng kotse, sinabi ni Lito, "Kung ganoon, maaari kang maglakad pabalik." Sa sobrang inis ni Tess ay ipinadyak niya ang kanyang paa. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa nitong maakit ang atensyon ni Wendy na may ganitong masamang ugali. Sa huli, pinauwi ni Lito si Wendy. "Gusto mo bang pumasok para umupo?" Nag-aalangan na tanong ni Wendy. Umiling si Lito, "Hindi, kailangan ko nang umalis." Isang bigong, "Oh," ang nagmula kay Wendy. Maya-maya lang, huminto sa harap nila ang isang nakaunat na mamahaling sasakyan at bumaba si Melvin sa kotse. Nang makita si Lito kasama ang kanyang anak, agad na nagdilim ang mukha ni Melvin. "Bata, ano ang ginagawa mo ngayon?" Sinabi ni Lito, "Nagkataon na nakilala ko si Wendy ngayon, kaya pinahatid ko siya pauwi." Tumango si Melvin at sinabi kay Wendy, "Wendy, pumasok ka muna. May pag-uusapan ako sa kanya." Si Wendy, na mukhang nalilito, ay sumulyap kay Lito bago tumalikod para pumasok sa loob. Binigyan ni Melvin si Lito ng makahulugang tingin. "Binata, pakinggan mo ang payo ko. Mahalagang manatiling saligan sa buhay. Ang mga laging nangangarap na maging malaki ito sa magdamag ay maaaring mahulog ng husto." Tumingin si Melvin kay Lito nang may paramdam. Hindi napigilan ang kanyang pagtawa, sinabi ni Lito, "Iluwa mo na lang." "Sige, gagawin ko." Tumugon si Melvin, "Ikaw at si Wendy ay hindi magkakaroon ng anumang posibilidad." Nagkibit balikat si Lito, paumanhin, "Wala akong romantikong interes kay Wendy. Nakikipag-ugnayan ako sa kanya dahil mabait siyang babae." "Hey! Nagsisinungaling ka. Not to mention her sweet and adorable looks, she is my daughter, Melvin's daughter." Sa lungsod na ito ng Jiang, ang mga lalaking nangangarap na pakasalan siya ay maaaring pumila mula sa sentro ng lungsod hanggang sa dalampasigan. Malinaw na hindi naniniwala si Melvin kay Lito, umiling-iling at tumawa. Ikiniling ang gilid ng kanyang bibig, sinabi ni Lito, "Ikaw lang ang pinakamayamang tao sa Jiang City. Para sa akin, hindi iyon kaakit-akit. Boy, masyado kang mayabang magsalita, hindi mo ba alam ang basic manners?" Ang ekspresyon ni Melvin ay biglang naging malungkot. Umiling si Lito, "Sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi dahil kay Wendy, hindi ka magiging karapat-dapat na kausapin ako." Ang kulay sa mukha ni Melvin ay ganap na nabaligtad. Sa lungsod na ito ng Jiang, kahit ang pamilya Xiao ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng ganitong saloobin sa kanya. "Binata, para kang guya na hindi natatakot sa tigre. Wala akong pakialam dito dahil nailigtas mo ang aking anak minsan. Ngunit kung may susunod pa, babaliin ko ang iyong mga binti." Pagkasabi nito, naglabas siya ng tseke at inihagis, "Narito ang 10 milyon, kunin mo ang pera at huwag nang makipagkita kay Wendy." Ang tseke ay lumutang pababa sa paanan ni Lito, na kinuha ito. Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Melvin, sa katunayan, walang hindi kayang lutisin ng pera. Gayunpaman, sa susunod na segundo, direktang pinunit ni Lito ang tseke. "Ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Melvin. Ibinuka ni Lito ang kanyang mga kamay. Ang mga fragment ng tseke ay nahulog na parang mga snowflake. Tumingin siya kay Melvin at sinabing walang pakialam, "Sa anumang oras, luluhod ka sa aking paanan, magsisisi sa mga kalokohang salita na sinasabi mo ngayon."
Si Melvin, na parang nakarinig ng nakakatuwang biro, tumawa ng malakas, bata, nananaginip ka lang. Walang sinabi si Lito, ngunit umiling at naglakad palayo. Sa likod niya, malamig na sinabi ni, kung maglakas loob kang makitang muli si Wendy, hindi ako magiging magalang. Ang aking pinakamamahal na anak na babae ay hindi karapat-dapat kay Tom, Dick, o Harry. Hindi niya nakita ang panandaliang pahiwatig ng panunuya na kumikislap sa mga mata ni Lito. Si Melvin, isang walang isip. Kinaumagahan, dumating si Lito sa isang marangyang komersyal na gusali. Pumasok si Lito at tinanong ang receptionist, "Hello, saang palapag ang Maynel Company?" Sumulyap ang receptionist kay Lito at sinabing, "Nasa ika-11 hanggang ika-15 palapag. Nandito ka para sa isang pakikipanayam, hindi ba? Ang silid ng panayam ay nasa ika-12 palapag, pumila ka doon, lahat sila ay nandoon para sa isang pakikipanayam." Si Lito ay natigilan sandali. Hindi niya alam na ang Maynel Company ay tumatanggap. Natanggap niya ang address ng kumpanya ni Asiain mula kay Tian kahapon. He wanted to come and check the situation today and didn't expect that they were actually hiring. Mukhang kakampi ko talaga ang swerte. Sa paglingon niya, nakita niya ang isang mahabang pila na nakaunat, na may hindi bababa sa 30 tao, at halos lahat ay lalaki. Umiling ang receptionist, bumantong hininga, para lamang sa dalawang ordinaryong posisyon sa pagbebenta, napakaraming tao ang dumating, at lahat para sa isang sulyap kay Miss Yin. Walang sinabi si Lito, ngunit naglakad hanggang sa dulo ng linya. Humigit kumulang kalahating oras ang lumipas, at patuloy na humahaba ang pila, na umaabot sa labas ng gusali na may mahigit 100 tao. At ang lugar kung saan nakatayo si Lito ay medyo nasa harap ng linya. Pagkatapos, isang binata na nakasuot ng matulis na suit at nilagyan ng kolon ang lumapit. May hawak siyang resume sa kanyang kamay, malinaw na nandito rin para sa job interview. Umikot siya ng 2 beses sa linya bago pumunta sa harapan kung saan nakatayo si Lito, at casual na pumila. Kumunat ang noo ni Lito, tinitigan siya. The man glared back, "What are you staring at?" "Yeah, I'm cutting in line. What can you do about it?" Walang sino man sa linya ang nagpahayag ng anumang bagay, na pinipiling isipin ang kanilang sariling negosyo. Sa totoo lang, ayaw ni Lito na gumawa ng gulo, ngunit ang taong ito ay masyadong nakakainis. Na may malamig na tawa, tumugon si Lito, pumunta sa likod at pumila. Tinulak ng lalaking iyon si Lito at sumagot, "Sino ka sa palagay mo, sinasabi sa akin kung ano ang gagawin. Gusto mo ba ng sampal o hindi?" Dahil doon, sasampalin na sana niya si Lito, sinusubukang ipakita ang ilang superiority. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang kamay si Lito, nahawakan na ang kanyang palso, at pagkatapos ay malupit na pinilipit. "Ah!" Malungkot na sigaw ng lalaki habang na-dislocate ang palso. "Yung kamay ko." Humugat ng malalim na hininga ang binata. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lito, "Ayos lang, aayusin ko ito para sa iyo." Sa ilang saglit ay ang kanyang mga salita ay binigkas at nagkaroon ng isang snap, at ang kanyang kamay ay na-reset. Nangangamba ang binata, "Brat, papatayin kita." Dahil doon, humarap siya kay Lito. Casual na tumabi si Lito, hinawakan ang kanyang palso, at marahas na pinilipit. "Well, hindi ka ba walang utang na loob?" Umiling si Lito. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi niya nais na pukawin ang hindi kinakailangang gulo. Hahayaan na sana niya ito, ngunit pinilit pa rin ng lalaki na maging peste. "Bilisan mo, pakawalan mo ang kamay ko." Napaluhod sa sahig ang binata, nanginginig sa sakit. Tumawa si Lito, "Kung gusto mong humingi ng tulong, dapat alam mo kung paano kumilos." Ngumisi ang binata, nagngat-ngat ang mga ngipin at sinabing, "I'm sorry, I was a fool kanina. Please don't make a fuss over me." Tumanggaw si Lito, "Iyon ay mas katulad nito." Pagkasabi niyon ay tinulungan niyang tumayo muli ang binata, na bigla namang lumayo sa pagkabigo. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang mga nanunood, "Wow, young man, you're quite something." Samantala, nakarating ang binata sa isang sulok ng gusali, hinaplos ang masakit na palso at mariing bangulong, "Anak, maghintay ka lang." Ang kanyang pangalan ay Kang Ji, at ang kanyang pinsan ay isang deputy manager ng personnel department sa Maynel Corporation, Manager Zhang. Handa na si Kang na makapasa ng maayos sa interview ngayong araw. Nilabas niya ang phone niya at tumawag, "Hello, cousin, I need to tell you something. You must help me get my revenge." Maya-maya, nagsimula na ang interview. Mahigpit ang mga panayam sa Maynel Corp. Marami ang pumasok na puno ng sigla ngunit umalis na may kawalang pag-asa na nakaukit sa kanilang mga mukha pagkalabas ng elevator. Hindi nagtagal, turn na ni Lito.
Pumasok si Lito sa elevator at dumating sa ika-12 palapag na silid ng panayam, kumatok sa pinto. Pasok po kayo. Binuksan ni Lito ang pinto at pumasok. Sa kanyang tapat, 3 mahigpit na tagapanayam ang nakaupo sa isang mesa. 2 lalaki at isang babae, lahat ay nasa edad 40. Nakaupo sa gitna ang taong namamahala sa mga panayam si Manager Zhang. Nang makita si Lito, nakilala siya ni Manager Zhang mula sa larawang ipinadala ni Kang, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig.